Pag nag-57 na yan, wala akong problema. Tututulan po natin yung permanent, pero kasabay po niyan, panawagan nga natin sa gobyerno, kailangang masolusyonan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo para tumigil na rin po yung mga petisyon. Wala po kami magagawa kung yun. Kung kami ang papipiliin, ayaw namin. Kasi mahal na rin kasi yung gas eh. Kaya okay lang na magdaan. Magandang araw, Pilipinas, ako si VNP, ang inyong online na reporter sa balita at viral na kaganapan sa Pilipinas, balita ukol sa taas piso pamasahe at pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas. Nagkaloob ang LTFRB ng ₱1 provisional fare hike para sa mga jeepney simula sa ika-8 ng Oktubre, pansamantala lang daw ang pagtaas na ito. Metro Manila, ang pagtaas ng pamasahe ang naging pangunahing issue. Sa isang hakbang na nagpapakaba sa mga pasahero at mga operator ng pampasaherong sasakyan, inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang ₱1 provisional fare hike para sa mga pampasaherong jeepney, PUJ, sa Metro Manila, Rehiyon 3, at Rehiyon 4, ang desisyon ay magiging epektibo sa ika-8 ng Oktubre taong 2023. Narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa pag-angat ng pamasahe na ito. Pagtaas ng pamasahe sa jeepney, ang mga tradisyonal na jeepney ay magkakaroon ng minimum na pamasahe na ₱13 habang ang mga modernong jeepney ay may base na pamasahe na ₱15 na para sa unang 4 na kilometro. Pare-parehong base na pamasahe para sa mga bus, ang mga bus sa lungsod at probinsya ay magkakaroon ng pare-parehong base na pamasahe na ₱2 para sa unang 5 kilometro. Ibig sabihin, kahit saan ka man maglakbay sa loob ng Metro Manila o sa kalapit-lapit na probinsya, mananatiling pareho ang unang pamasahe ng bus. Display ng fare matrix. Binibigyang diin ng LTFRB na ang mga pasahero ay dapat magbayad ayon sa bagong fare matrix na nakadisplay sa loob ng mga sasakyan. Pinapayuhan ang mga pasahero na maging mapanuri at huwag magbayad ng sobra maliban kung nakikita nila ang updated na impormasyon sa pamasahe. Dahilan sa pag-angat ng pamasahe, ang patuloy na pag-akyat ng presyo ng krudo ay malaki ang epekto sa mga gastos sa operasyon ng mga operator ng pampasaherong sasakyan. Tumataas din ang gastos sa pagmamantini, mga piyesa na pang-ayos, at iba pang overhead costs para sa mga operator ng jeepney at bus. Ang pagkakaroon ng makatarungan na kabayaran para sa mga driver ay nananatiling prioridad. Reaksyon ng publiko at pag-a-advocate, ang mga social media platform ay abala sa mga reaksyon ng mga pasahero na kinakaharap ang pagtaas ng inflation at mga hamong pang-ekonomiya. Patuloy na nagpapakilos ang mga grupo ng tagapagtaguyod para sa mas magandang mga serbisyo ng pampasaherong transportasyon, pinabubuti ang infrastruktura, at mas epektibong mga sistema. Paghanap ng mga alternatibo, habang hinaharap natin ang mga pagbabagong ito, isaalang-alang ang pagsusuri sa mga ride-sharing service o mga kasunduang carpooling bilang mga alternatibo. Mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapabuti ng mga pagpipilian para sa mass transit at pagtataguyod ng mga mapanatili na solusyon sa transportasyon. Habang hinaharap natin ang pagtaas ng pamasahe, gumawa ng mga matalinong desisyon sa ating pang-araw-araw na biyahe. Ano masasabi niyo sa pagtaas ng presyo ng pamasahe at gasolina? Makatarungan ba ito? Lalo bang humihirap ang Pilipinas? Comment down below ang iyong sagot. Salamat sa pagtutok sa ViralNet Pinoy News. Mag-ingat kayo at magandang araw. Kung bago ka pa lang sa channel ko, maaari ka bang mag-subscribe at like na rin ang video na ito. Salamat sa panunood.